Anong ginagawa mo? Hindi ka bisita. Tulong! Huwag mo akong hawakan o kakasuhan kita agad. Hoffman. Kalat sa paligid. Kung makita kong may thay at ihi sa parking lot, ayoko pumasok sa tindahan. Hinaluan ko ito ng bleach. Linisin ang kalat mo, tapos umalis. Saan? Kahit saan, wag lang dito. Wala akong ginawang masama. Parang inaaresto ka dahil sa open container at trespassing. Wala akong dalang open container. Tama. Nasa likod mo lang ako. Tinura nila ako sa muka. Salamat na lang. Sana wala kang hepatitis. Hindi mo naman kailangan kalat ka rin ako doon ng ganyan. Tara na. Kung patuloy kang lalaban. Mapapadapa ka sa lupa. Naintindihan mo ba ako? Kachi, tama na. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi ako magbibigay sa'yo ng diskwento, okay? Kaya maaari kang umalis o alisin ka namin na may posas. At makukulong ka dahil sa trespassing. Gusto ko lang ng diskwento. Gusto ko lang ng diskwento. Ang koto, walang gustong pinapaalis. Pero kung hindi ka susunod sa utos, maaari kang mapusasan. Mula sa palihim na pagpasok sa hotel jacuzzi, hanggang sa di umano'y paliligo sa banyo ng unibersidad, natutunan ng 5 pasaway na trespasser na ito na nahuli sa police bodycam na hindi tinatanggap ng pulis ang hindi bilang sagot. Welcome sa After Hours mula sa Law and Crime of si Dressy Weber. Sinisimulan natin ang episode ngayon dito sa Sarasota, Florida. Katatapos lang ng alas 8 ng umaga. Ipinadadala ang mga pulis sa Ritz-Carlton Hotel matapos may empleyadong makakita ng hindi bisitang naliligo sa hot tub. Kamusta? Kumusta ka? Anong nangyayari? Pakinggan mo, may pinuntahan akong lalaking lumabag sa trespassing ngayon. At ayoko na siyang makita sa property. Colin, man. Paliwanag mo yan sa kanya. Sa tingin ko, kahit sinong binatang nagtatrabaho dito, pwedeng magsabi ng ano. Bisita ba siya dito? Oo, ako nga. Hindi siya bisita dito. Maaari kang mawag Salamat. Katapatan ng ibabagaan. Porsyento. Nasaan na po tayo, sir? Kalabas ng jacuzzi. Anong ininom mo? Kalabas ng jacuzzi. Ayos ka lang ba? Kunin ko na ito. Kaya sinasabi niya sa akin, ang mga credential mo, pare. Alabas ka ba sa jacuzzi? Para sa amin? Hindi ako lalabas. Sa tingin ko, hindi nyo ito makikita. Paminsan-minsan, nangyayari ito, mga pare. Tingnan nyo ito. Ang tawag dito ay korporasyon. Sige daw hindi. Sige. Alam nyo ba to? Alam mo ba kung nasabihan na siyang bawal siya rito dati? Hindi, pero gusto namin gawin yan na yun. At hindi na maulit. Sabi ko nga, ako ang head ng security at manager ng Lost Ranch Inn. Hindi ka lang basta umalis. Siyempre. Yan ang sinabi dito sa asasino. Una kong sinabi, gusto mo bang tumalon ako at hilahin ka? Kaya sabi ko, magsimula tayo sa magandang umaga. Hoy, sir. Pinapaalis ka niya dito, bawal ka dito. Kailangan mo lumabas ng pool. Yan ang babala mo. Ayos lang yan. Pero ngayon, kailangan mo nang lumabas. Kailangan ko lang ng kwarto. Dahil ayaw ka nila dito, dahil pribadong negosyo ito at may karapatan silang gawin yon. Pinapaalis ka nila at pinapabawal ka pumasok dito. Nasaan tayo? Nasaan tayo? Saan ba tayo ngayon? Kailangan mo umalis. Presidente ba tayo? Hindi. Hindi, nasa hotel side tayo. Oy, Pare, una sa lahat, bago tayo gumawa ng kahit ano pa, pwede ko ba umalaman ng pangalan mo? Oo. Ang dami lang talaga. Chippewa? Sinabi mo bang Chippewa? Chippewa. Ano ang iyong petsa ng kapanganakan? Tim, Tatlo. Hey. Hoy, nakita na. Tama na ang pangasar kay pulang lalaki, redneck. Uy, anong petsa ng kapanganakan mo? Ikaw ang mapapahamak. Isa na lang siya huling miyembro, ang bubugahan nila. Ng tribang Chippewa. Ang trespasser sa hot tub ay hindi talaga nagngangalang Chippewa, kundi kinilalang si Robert Waite. 50 taong gulang na mukhang labis na nagpapaini sa mga pulis at sa hepe ng seguridad ng hotel. Sir, sasabihin ko, Kung di ka lalabas sa hot tub, kung di ka lalabas sa hot tub, isprayan ka namin ng pepper spray. tumawag kayo sa NBC, NPR, Guardian. Tumawag ka ng may mas mataas na IQ. Pero ang totoo, tawagan mo na lang ang corporate. See? Convoy. Sabay-sabay, kung alam nyo kung nasaan tayo at sino ang namamahala at may-ari ng property na ito, sige, sa bilang ng 3, nasaan kayo? Hindi nagbilang. Parang kailangan mo umalis. Sa set. Oy! Tagay sa loob ng 5 segundo.
tatalon na ako. Ako na ang kukuha at hihila sa'yo, palabas. Naintindihan mo ba yun? At pagkatapos, makukuha nila yon sa Keskam. Naintindihan mo ba? Okay. Pagkatapos, hiilayin mo ang... Paano? Paano ka nakapasok dito? Siguro yung mga bata sa ibaba. Nasa... Tagumpay. Panghabang buhay na status. Libreng Berserk SPG. Lala. Rich Carlton, Half Moon Bay Wish. Putang ina nitong Arizona. Oy. 4 na putisa, tanggap. 6 kayo ba? Bilisan mo. Kailangan mo sumama sa ila at kunin ang unang Hello Constable. Ano yun? Hindi ko alam. Naintriga lang ako. Ano? Susi pa rin yan. Hayaan mo siyang pumunta, hayaan mo siyang umalis. Hindi ako tatalon dyan. Anong ginagawa mo? Hindi ka bisita. Mukhang pinatatagal pa rin ni Wade ang pananatili niya sa jacuzzi habang sinusubukan siyang palabasin ng mga pulis. Anong kwarto ang kinaroroonan mo? Hindi ko sasabihin ko anong kwarto. Ang creepy mo, 2 beses mo nang sinubukang pumasok dito kasama ko. Na yun lang ito nangyari. Wala kang kwarto dito. Kung meron, sasabihin mo ang numero. Puerto, papalapit ka na. Sa tingin ko, magkapatid sila. Sir, pwede po bang umatras kayo? Ayoko siyang bumalik. Oh, masyadong simple at brutal lang talaga. Tsaka, Hindi ko alam. kung gaano katagal ang itatagal ng mga bagay na yon. Oo, magsimula tayo sa mga pangunahing bagay. Isa siyang lalaki na nagsasabing, nagtatrabaho siya rito, pero wala namang suot na ID. May dala ka, ibalik ang mga bag mo. Dalhin ang ID mo at huwag siyang paalisin hanggang hindi niya sinasagot ang basic na tanong. Ano ang ibig sabihin ng Silver Platinum Elite? Habang nagpapahinga si Wade sa hot tub, lumapit ang opisyal sa hepe ng seguridad ng hotel para kumuha ng impormasyon at suriin ang gamit niya. Nabigyan na ng babala ang taong ito na bawal siyang pumasok dito. Kaya iniisip namin na nandito siya bilang bisita. O iniisip namin, Sigurado ako hindi siya bisita. Kasi kung bisita siya, sasabihin niya agad ang numero ng kwarto pag kinanong. Di ba? Oo. Itong taong ito, agaya ng nakikita mo, sa tingin ko may sakit siya sa pag-iisip, di ba? Sa isang paraan o iba pa. Sir, pair. Samantala, balik tayo sa jacuzzi, may sasabihin pa si Wade. Alam mo ba kung nasaan ka na yon? Sigurado ako nasa Hellenic kayo. Sir, tama po bang sabihin na ito ay C? Pag-utal, 100 taong anibersaryo ng Maine, kaunting. Hello, Sarah, sasabihin ko sana pakiusap. Tama ba? Gagamitin ko ang magandang salita na pakiusap. Nakikita ko ang hilaga. Nakikita kong hilagang parang Milan. Pwede ka bang lumabas? Pagkatapos magtanong ng maayos, hindi pa rin lumabas si Wade sa hot tub. Kaya nag-isip ang mga pulis ng ibang solusyon. Pasensya na. Isprayan ko siya hanggang sa gusto na niyang lumabas. Hindi talaga ako kukuha ng isa. Hindi ako kukuha ng isa. Hindi ako kukuha. Kukuha ng kita ng ilan. Anong sinabi mo? saan ang pinakamagandang lugar para magkita? Oh, kunin mo ako ng hazelnut. Kukuha ako ng hazelnut para sa'yo. Siyempre. Bakit ka lalabas ngayon? Bumalik ka na ba sa lobby? May tao sa harap ng lobby. Darating ang aming supervisor. Gatas ng kalabaw at kape na may sikori. Kukuha ako ng croissant para sa'yo. Kukuha ako ng croissant para sa'yo. Isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang ganda nito. Salamat, Maiko. Habang nag-iisip ang mga pulis ng susunod na hakbang, inaalam din nila kung paano nakapasok si Wade sa hotel. Alam mo ba kung saan siya galing? Kaya sa tingin ko, parang nasa isang misyon siya. Yun ang iniisip ko. Pwede. Ibig mo sabihin, hindi tayo pwedeng pumunta mismo sa property na to? Sa tingin ko, tumalon siya sa bakod doon. Meron ba kayong gamit ng lifeguard dito? Tulad ng salbabida or kahit ano? Salbabida susubukan kong kunin ito. Bumalik ang hepe ng seguridad na may salbabida at nagsagawa ang mga pulis ng huling mapayapang pagsubok para palabasin si Wade sa jacuzzi. Nakita ko na siya dito, pati sa Wawa. Pawa. Kaya kailangan niyang umalis. Nasaan ito? Hindi. May punto ka dyan? Ay, grabe. Ano pa hinihintay natin? Tara na lang, sige. Ayaw nating mabasa. Kaya dapat siguraduhin natin ito. Pinahahalagahan namin ang iyong pag-aalala. Salamat. Zombie. Oh, that's it. Canopy. Ang tagatanggal ng cancer. Narito ako para basagin ang sahig. Ayan. Bagong taon. Trap. Parala ng sports marketing sa Warsaw. Isara agad. Huwag banggitin ang salitang yon. Tulong!
Huwag mong gamitin ang mga kamay mo o kakasuhan ka agad, Hoffman. Si Toman ito. Ang Warsaw School of Sports Marketing ay nasa Universidad ng Oregon. Si? Professor Burton? Namungguna ang silver platter! Hoy, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod! Ilagay mo ang kamay mo sa likod! Kuha mo na ba yung mga gamit? Nagawa mo na. Pero hindi ikaw, kundi ang iba. May pinsala ako sa radial nerve ng kanang kamay. Kaya may magbantay sa kanya habang papalabas siya. Salamat! May mga gawain maintenance ka naman pwedeng gawin doon. Hindi mo dapat ginagawa to. May nasagot ka ba sa mga tanong ko? Kaya sa pagkakaalam mo, Sasabihin ko lang, sa susunod mong punta dito, pwede ka nang arestuin. Sinasabi na nakita ngayon na trespassing ka na. Siguro alas 7:30 na, di ba? Papasok na ako. Pwede mo bang kunin gamit niya, Paige? Nakuhaan mo to. Sig London. Hello, double up. Isa. Minuto. May nagsabi. Sorry, kung may almond croissant sila. Naman na ba siya doon? Hindi, hinabol ako, papasok doon ng isang siga. Ang pagkakaintindi ko, ganyan talaga ang mga siga. Bukod sa residence pool, pati ata itong pool, bawal mag-order ng pagkain. Masaya akong hindi natin kailangan gawin to. Yan. Uy, tulong, nangyayari na. Habang nakaposa sa tinihatid sa police car si Wade, tira nagbibigay siya ng paalala sa hotel staff. Ang pangalan ko ay Tepwa. Ako ay Silver Platinum Elite. Silver Platinum Elite na mahilig sa saya. Ako ay biktima ng human trafficking. May lahing Chippewa Indian ako. Isa akong proud na Amerikanong Hudyo. Lumaki akong part-time dito kasama ang magulang kong umiiwas sa buwis. At simula noon, gustong-gusto ko nang pumunta sa ranch mula nang nagbukas ito. Anong taon nga ulit yon? May nakakaalam ba? Hindi ko alam. Baka masala mo pa kayo sa akin. Sa puntong ito, yun ang kwento ng lalaki sa Hyatt Regency. Itinayo noong 1968 at 68. Wala rin akong oras doon. Grabe, bakit? Dahil lang. Anong ginawa ko? Hindi ako nagpakita. Nasaan ang tennis racket ko? Nalaro ka ng tennis? Dumating na eroplano ko. Hoy, kayo. Hindi nyo maalam sino si Nick Fald o ano ang IMG? Tulong. May tumawag sa IMG. Ako si G, Corporate Bomboy. Pakiusap. Ang Bomboy ay kombinasyon ng Diyos. Sa Chicago nangyari. Siguro sa Marriott. Makinig ka. Uy, alam mo ba? Si Marian sa Poplar. Simula pa lang yan. Akala ko alam mo na. Uy, pwede ba akong kumuha ng tubig dyan, guys? Nandyan lang yan. Uy, nandyan lang yan. Uy, sobrang uhaw na ako. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Wala na. Guys, naipit ako sa hot tub. Gusto ko lang ng tubig. Uhaw na ako. Malala na. Nandyan lang yan. Pakisulat nyo to. Sir, kailangan yung tumigil. Ilalagay mo ang dibdib mo. Ganyan ko rin hawak ang mga tuti ko. Hoy, pwede bang may tumawag? Meron ka bang kahit ano dito na makakatusok o makakasugat sa akin? Ako? Pare, di ko alam pero naririnig ko sa boses mo. Pakinggan mo, radial nerve damage. Kailangan ko ang kamay ko. Tip sandali, W-A-Y-T. Pakikontak si Bonvoy o IMG, tanungin tungkol sa radial nerve damage. Sigilan mo na ang pagbubuhat niyan, sigilan mo na. Hindi mo talaga mabababa yan. Tigilan mo na. Ibig mo sabihin, hindi ka na ulit makakapag-golf? Ganun ba? Golf to, disc golf to, ito'y. Baseball. Mga pare, huwag kayong magalinlaman sa bagong Marriott na to. Hindi yung matatanggalin ang kamisetang yan. Hindi ko yan inubad. Hindi ba naisusot? Ano sa Pennsylvania lang? Ito si Ziegler! Paano mo makukuha ito si Ziegler Worth? Pakiusap? Kahit sinong edukadong naglalakbay. Java! Sige! Sama! Tumahimik ka dyan! Tanda! Umupo ka. Nandito na sila. Himang istilo! Umupo ka. Alam niya ang lugar at ang mga patakaran. Uy, pare. Pare, nakakahiya ito! Hindi ka namin marinig. Pumasok ka doon at umupo ka. Pumasok ka na doon. Mas okay na yan, isa mabore ka! Pumasok ka na doon. Papasok ka tayo doon. Kung wala yon, sinasabi ko sa'yo, wala tayong paraan! Wala ka naman. Schwartz! Ginagawa mo na! Sandali lang! Tubig lang!
Udyo Amerikano, kami lang ang kailangan mo. Huwag mo akong ilagay sa oven. Tulong! Udyo Amerikano, kinuha namin ang lupa. Masama! Bata ng SPD Legacy! Anong nangyari sa anak niyang babae? Anong nangyari sa anak niyang babae? May anak siyang babae. Chef, paki-google niya. Galing ka ba sa Sarasota PD? Dinala si Robert Wade sa Sarasota County Jail at kinasuhan ng trespassing at pagtutol sa pulis ng walang karahasan. 3 buwan matapos iyon, ibinaba ang mga kaso laban sa kanya matapos siyang ideklarang di karapat-dapat sa paglilitis. Ngayon, nasa West Palm Beach, Florida tayo. Lampas alas 6:20 ng gabi. Ipinadala ang mga pulis sa commercial parking lot matapos iulat na may babaeng dumumi malapit sa sasakyan niya. Kamusta? Diyos ko, kailangan ko pumunta sa banyo. Masusuka ako, masama ang tiyan ko. Ano yon? Masisuka ako, masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Harasan? Hindi ko alam, ilang araw na ako masama ang pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagkain or sa kung paano ako kumain or kung ano man. Umihi o dumudumi ka ba sa labas? Oo, ginawa ko kanina kasi yung mga bata nakakainis sa mga cubicle. Ang ingay-ingay nila tuwing gabi. Napipilitan ako mag-diaper. Ginagawa nila yun ng sadya. Paulit-ulit na lang talaga. Sige, pero bawal kang umihi o dumumi dito sa gitna ng parking lot. Nagrereklamo na ang iba. Eh, palagi naman silang nagre-reklamo. Alam ko, pero ganun talaga. Nagreklamo sila tungkol sa lahat ng bagay. Kung hindi yun, tungkol naman sa akin. Sinasabi nila ang mga walang kwentang bagay. Sinasabi nila, boba. Hindi tungkol sa banyo yun, kundi sa akin, amoy ko, kotse, musika, lahat yon opisyal. Hindi mo pa rin bagets? At kung Hindi ako atras. alam mo kung bakit? Kasi ginagamit na nila ang debit card ko ngayon. Yung sheriff mula dun sa lugar ay ginagamit ang debit card ko. So, ngayong gabi, gagamitin ko ba ang debit card ni Amy? Wala akong alam dyan. Nandito lang ako dahil sa ibang bagay. 6 na ratatapat na po, 2 nandito mismo sa akin. Sige, tumawag ka na ba at nagreklamo tungkol dyan? Wala akong telepono dahil nasira ito ng lalaki sa aklatan. Marami akong ikukwento sa'yo. Meron na yung gabi. May sasabihin ako sa inyo. Kailangan ninyong ayusin ang mga sarili ninyo. Sawang-sawa na ako. Sige. Huwag mo ako arestuhin, kundi isasara ko ang bintana at sasabihin sawa na ako. Si Amy Little, 45 anyos ang pinaghihinalaang dumumi. Sabi ng pulisya, may dumi at toilet paper na nakita sa iba't ibang lugar sa paligid ng kanyang sasakyan. Habang nagsasalita si Little sa mga pulis, binanggit niya ang umunoy kakulangan niya sa serbisyong pangkalusugan ng isip. Hindi pa ako nakakapagpatingin sa psychiatrist sa loob ng ilang buwan. Alam mo, hindi pa ako nakakapagpatingin sa psychiatrist mula noong Disyembre. Mula noong Disyembre. Oh, Sige, kailangan mo bang pumunta sa ospital? Kailangan mo bang makipag-usap sa isang tao? ayos. Punta tayo sa ospital. May natitira pa akong gamot. Sige, ayos man ako. Punta tayo sa ospital, officer. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi. Bakit tayo pupunta sa ospital? Dahil sinabi mong hindi ka pa nakakapag-usap sa kahit sino sa loob ng ilang buwan, kaya inaalok ko lang ang serbisyong iyon sa'yo. Walang libreng tanghalian. Sige, serbisyo ni Jesus. Hindi, tinutulungan lang talaga kita. Alam mo ba kung anong ginagawa nila sa JSK? Anong ginagawa nila? Pumunta kami sa St. Mary's. Alam mo ba kung anong ginagawa nila? Pinadala nila ako sa port. Pinadala nila ako sa, ano nga ulit tawag doon? Sa Port St. Ano nga ulit tawag doon? Sa taas. Iniisip ko yung gumagamit ng card ko. Pumunta siya sa baba. Nasaan ang Delray Hilaga or Timog? Ginagamit niya yung card ko. Delray South, sige. Ginagamit niya itong tao mula sa opisina ng deputy mo ay patungong Timog. Ginagamit niya yon sa Boynton Beach. Ginagamit niya. Pasensya na, talagang maiinis ako. Danan ako kapag na-stress. Naiinis talaga ako. Pakinggan mo, ginagamit niya yon. At ginagamit niya ang dollar store dito sa banda rito. Ginagamit niya ang 5 Walmarts sa isang araw. Pinunik ko na ang card ko ilang araw na ang nakalipas. Sawang-sawa na ako. Sige, hindi mo kailangan sumigaw. Hindi ako sumisigaw, galit lang ako. Sige. Gumamit siya ng kanya araw ng $1. Kalma lang ako, di mo kailangan sigawan. Apat na po, $2. Sige. Matapos tanggihan ni Little ang pagpunta sa ospital, nagpatuloy na ulit sila ni opisyal sa pagharap sa problema. Hindi ko maintindihan bakit nagrereklamo ang iba sa konting abala sa parking lot kasi hindi ko naman ginagawa yon. Aba, hindi maganda yan. Kaya nga, nagrereklamo ang mga tao tungkol doon. Aba, Nasa likod ako ng pinto tuwing gabi. Kailangan nating magreklamo doon. Pasensya na. Ano yon? Sandali, nandito ang post ko. ayun, marami namang ibang lugar bukod sa gitna ng parking lot. Wala namang mapupuntahan sa gitna ng gabi. Gabi, marami namang ibang lugar. Ginagawa mo yan sa gitna ng araw. O sige, Pasensya na, pagod ako at masama pakiramdam ko. Hindi pa ako kumakain buong araw. Alam mo bang sumusuka ako gabi-gabi dito dahil sa dami ng naninigarilyo?
At yung prostitusyon na nangyayari dito, alam mo ba na nandito yan sa paligid? Hindi, sigurado ako meron. Wala. Si Joe bro ay laging bumabalik mula Publix. Alam mo ba ang mga nangyayaring kalokohan dito? Maraming pulis, naniniwala ako sa'yo. Hindi. Official. Totoo talaga. Sabi ko naniniwala ako sa'yo. Hindi ko sinasabing may ginagawa ka masama. Naniniwala ako sa'yo. Kailangan ko lang, maraming walang tirahan dito sa paligid. Naniniwala ako sa'yo. Mayroon ka bang ID o pagkakakilanlan? Para lang malaman ko kung sino ang kausap ko? Wala. Natataranta ako na baka arestuhin mo ako. Arastuhin kita dahil lang sa pagtingin sa ID mo? Hindi mo makukuha ang ID ko. Sige, ayos lang. Nagtatanong lang naman ako. Hindi. Wala kang ID ko kasi dadalhin mo ako sa loob. Hindi totoo yan, pero sige. Hindi. Nakalak ang ID ko at hindi ko alam nasaan. Ayos lang yan. Ako mismo ay nanakawan na. Ayos lang yan. Kaya nangyari na, wala na. Pwede mo bang ulitin? Baka signal 20. Oo, hinahanap mo ito. Anong hinahanap? Hinahanap ko yung ID na yon. Kinuha ka na ang mga ID sa laro. Pabor naman, tulungan mo ako. Bawal magdumi sa publiko. Ayokong arestuin ka, okay? Sinasabi ko na, kaya pakiusap, huwag mo silang hayaang gawin yon. Paano naman ang pag-ihi o pagpapalit ng damit? Pareho lang yan. Ang pagdumi o pag-ihi sa publiko ay labag sa batas. Paano naman ang pagpapalit ng damit? Nagpapalit ng damit, Nagreklamo rin sila tungkol doon. Wala pa akong reklamo, pero kapag may nakakita sa'yo, malaswa na yon. Diyos ko, bawal na pala lahat. Oh, kaya subukan mo na lang na huwag gawin sa gitna ng. Bawal din ba magsepiyo ng ngipin? Hindi naman. Sige, Kaya iwasan mong gumawa ng illegal sa publiko. sigurado akong nililinis mo lang ang kilikili mo. Illegal din ba yon? Hindi. Basta't wala makakita sa'yo na nakabuyang-yang ka. Sige. Kaya kung nabilinis na ng mga binti mo, kasi nababahala ang mga lalaki, parang nililinis na naman niya ang mga binti niya. Sabi ko, wala naman akong ginagawa, parang nililinis lang niya ang mga binti niya. Nagkakalate rin sa paradahan nila. Inis ako, yun ang pala tandaan. Hindi naman ganon. Ang pagiging inis ay hindi ibig sabihin na pwede kang mabuhay ng walang direksyon. Sandali. Palagi ko naman nililinis ang kalat ko, alam mo yan? Hindi ko alam kasi ang daming kalat dito. Ang daming kalat kahit saan. Kahit saan. O sige. Naiinis na ako at sinusubukan umalis. Ngayon, lalo mo pa ako iniinis. Kailangan ko. Umalis. Bakit ka naiinis sa akin? Kailangan ko magbanyo. Pagod na ako sa dami ng pinapagawa mo. Lalap na sinus ako mula Hulyo. Sige, okay. Wala akong natatanggap na kahit anong uri ng medical na pangangalaga, Medicaid. Pakiisap lang, naiintindihan kong marami kang pinagdadaanan ngayon. Sinubukan kong mag-alok sa'yo ng ilang tulong. Tinanggihan mo sila. Wala na akong masyadong magagawa para sa'yo. Pero gaya ng sinabi ko, At yung official mo, sinabi ko na may isang lalaki na natakang saktan ako kanina. At sinabi ko ito sa isa sa mga official mo. Sabi niya, umalis ka, ayaw ka naming tulungan. Isa siyang lalaking Meksikano. Itong siraulong to, iniinis talaga ako. Sabi niya, umalis ka. Ano ba talaga problema ng mga opisyal mo? pakalinisan mo ang kalat mo, tapos umalis ka na kasi ayaw ka nila dito. Pati ako, ayaw din nila. Bakit hindi? Kasi nagkakalag ka kahit saan. Eh, saan naman ako pupunta? Kung saan man, ito ay pribadong ari-arian, hindi bukas sa publiko. Eh, saan ba talaga ako pupunta? Wala namang ibang mapupuntahan. Pinalalayas nila ako sa lahat ng lugar. Gusto ba nilang manatili lang ako sa gitna ng kalsada? Ayaw ka nila dito, yun lang ang sinasabi ko. Ari-ari nila ito. Nag-iwan ka ng kalat kahit saan. Dumudumi ka pa sa pampublikong lugar. Ayaw ka talaga nila dito. Kung lilinisin mo ang kalat mo at ilipat ka, yun ang gusto nila. Eh, dito na lang ako sa gitna ng kalsada. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan na lang nila akong arestuhin. Wala na akong masabi. Kasi hindi ko alam, maliban na lang kung lilinisin ko at mapapakabait ako. Hindi ko alam, kasi hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Hindi ko alam, wala na akong ibang mapupuntahan. Pwede ka namang maghanap ng ibang paradahan, pumunta sa parke o kung saan pa. Pero, Kailan mo naman ako palalayasin ulit doon? ma'am, hanggang dito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Kailangan mong ayusin ang sarili mong buhay. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung paano mo dapat mabuhay at kung saan ka pupunta at lahat ng iba pa. Bakit mo ako laging pinaalis sa parking? Ngayon lang kita nakilala, ma'am. Kaya bakit yung isa, pinapalis ako, tapos yung isa pinapalis din ako? Kasi palagi kang nag-iwan ng kalat dito sa mga parking lot at ayaw ka nila dito. Kaya ganun, kung titigil ka sa pag-iiwan ng kalat dito, baka hindi ka na nila paalisin sa mga parking lot nila. Sigurado ka ba na yun ang dahilan? Sigurado ka ba dahil matagal na ako nandito? Malamang kombinasyon ng maraming bagay, pero sigurado akong ang pangunahing dahilan kung bakit kami tinawagan ay dahil dumudumi ka sa parking lot nila. Sino ang tumawag? Hindi mahalaga kung sino ang tumawag. Kung may customer na makakakita ng babaeng dumudumi at umiihi sa parking lot, maapektuhan ang negosyo nila. Yung babaeng yun. Tama ba? Kaya at may kalat sa lahat ng dako. Kung dumating ako at makita kong may tay at ihi sa parking lot, ayoko ring pumasok sa tindahan. Ako, Dinilok ko ito sa bleach. pare, ang daming diaper at toilet paper na nagkalat. Saan ako pupunta? May pupuntahan pa ba ako? Pabor, linisin mo kalat mo, tapos umalis ka. Saan? Kahit saan, wag lang dito. Hindi ako pwedeng dumaan doon. Hindi ako pwedeng
dumaan doon. Ma'am, kahit saan mo gusto, basta hindi dito. Matanda ka na. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan ka pupunta, pero basta hindi dito, okay? Wala akong telepono para magsabi kung saan pupunta o anong gagawin. Wala rin pa publikong serbisyo dito. Sige. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko masasabi kung saan ka pupunta, pero kailangan mong umalis dito. Kung gano'n, pasensya na. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige, siguraduhin mong linisin ang kalat mo, pakiusap. Pagkatapos, utusan si Litel na linisin ang kalat at umalis. Sandaling lumapit ang pulis sa sasakyan niya. Ngunit napansin niyang hindi pa rin umaalis si Litel. Amy. 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 Amy, hindi kami alis. Sa halip na ibaba ang bintana, sumagot si Litel ng pasigaw. Oh, mukhang kailangan kong basagin ang bintana at bayaran ito. Grabe itong babae. Sa huli, dumating ang isa pang pulis bilang backup. May dumi ng tao dito sa paligid. Alam ko. Doon siya dumumi at doon din. Tapos yung diaper niya, tapos gumamit siya ng bleach para subukan linisin yon. Sige, bantayan natin siya. Hindi krimen ang padumi sa publiko, maliban kung ipinakita mo ang ari mo na walang nagulat. Pero may kaso ka pa rin. Oh, pero meron kang isang bagay na para hangin lang. Sabi ko, tingnan mo sa salamin, hindi niya naalagaan ang sarili niya. Sabi niya hindi pa siya nag-aalaga. Matagal na siyang hindi nagpapatingin sa doktor, mga 3 o 4 na buwan na. Anong sinabi niya sa'yo kung kaya niya? Paglapit ko pa lang, sumigaw na siya sa akin. Ako kalmado lang, siya naman sigaw at nagwawala kung saan saan. At nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, linisin mo na lang mga gamit mo at umalis ka na, ayaw ka na nila dito. At pagkatapos nito, may dagdag pa kayo para sa BA, di ba? Oo, dahil sa kanya, pabago-bago, sigawan, pumatok pa sa bintana. Kung gusto ni Sarge ang 23, basta makuha niya. Ayos lang. Oo, wala na, yung 23. Siya, lalabas pa rin siya para sa'yo. Pagkatok ko sa bintana, sumigaw na siya at pinatunog ang pistina. Uy, may gunting siya sa tabi ng ulo, kita mo? Saan? Sa tailang na ulo niya, likod kaliwa. Sino kaya nakakaalam kung ano pa ang nandito sa hotel to? Kung malamang pa. Ayoko rin. Ang isa pang opisyal sa lugar ay nagpasya na subukan ng kanyang swerte at subukang kunin ang atensyon ni Litel. Sobrang kalat niya. Naglalagay siya ng earbuds. Tapos sisimula niya, binasa niya. Hindi. Sige, sinusubukan lang yung matulog. Anong gusto niyong gawin? Gamitin muna ang pepper ball para palabasin siya. Hindi ko alam. Bakit hindi na lang natin basagin ang bintana at kumuha ng damo? O sige. Hindi ko sasabihin kung paano pero... Alam ko kung bakit. Patawarin mo lang siya. Kukunin ko lang ang kabuuan. Kukunin ko ang batuta ko. Sige, pareho sila. Sa tingin ko, naiwan ko yun sa isa ko pang sasakyan o sa isa ko pang vest. Meron ako. Si Sarge ay nasa unahan ako dito. At Yan ang sabi niya tungkol kay Oak sa trail. Kaya pareho lang silang nasa unahan ng kalsadang ito. Sige, kung aalis ka, Hans. O kung lahat tayo ay aalis, Hans. Magpapasa ako. Magsusuot ako ng pares ng asul na guwantes. Hindi ko sisirain ang mga guwantes na to kasi malamang puno siya ng... Tama yan. Malino na hindi makikipagtulungan si Litel sa pulis. Kaya nagpasya silang gumamit ng pepper ball rifle. Kaya dumumi siya sa buong paradahan. Ayos, i-pepper ball mo siya. Sinubukan nilang linisin gamit ang bleach. Nung lumapit ako, nakababa ang bintana niya. Sige, siguraduhin mong bukas ang mga aso na ilaw. Sobrang aga. Ilang anunsyo na ba ang nagawa natin? Sinubukan ko lang pumatok sa bintana, kaya wala pa tayong nagawa ng joke. Nasa passenger side pa siya kasi siya nag-drive. Hindi. Gusto ko nakapuwesto na siya para hindi makaakit sa bangketa ang babae at makapatay ng tao. Pero sinasabi mo, pagdating natin doon, uunahin ba natin yung nasa passenger o siya yung nasa driver side?
Hindi, kasi lalagyan natin yung pepper ball at lalapit tayo sa kanya para hindi siya makatakas. Sige, abante ako ng kaunti. Sige, labas mo na. McCartney. Oh, nakawan na camera ko. Emmy, Sheriff's Office ng Palm Beach County. Di ka sigurado. Mag-iingat, bro. Mag-ingat! Muna pare. Lumabas kayo ng sasakyan! Itaas ang mga kamay at lumabas kayo! Amy, o ikaw, kung di ka lalabas ng sasapyan, puwersahan ka namin ilalabas. Nagpatuloy ang opisyal sa pangpapaputok ng pepper ball sa sasakyan ni Litel. Matapos ang ilang beses na pagpapaputok ng pepper ball ng mga opisyal, binuksan ni Litel ang pinto at lumabas ng sasakyan. Lumabas at humiga sa lupa. Tumayo ka. Sige. Humiga ka sa lupa. May dala akong sandata. Ganito ito. Nakakatawa sa trapiko. Nananatili. Hangganan nito. Bakit mo kailangan gawin yon? Binigyan ka namin ng maraming pagpipilian para hindi gawin yun sa'yo. Ayaw namin gawin yun sa'yo. Pinilit mo kaming gawin yun sa'yo. Ibinigay mo sa akin ang sapatos ko. Inaresto at ikinulong si Amy Litel sa Palm Beach County Detention Center habil sa aggravated assault, gamit ang nakamamatay na sandata at marahas na paglaban sa pulis matapos umanong banggain niya ng sasakyan ang isang patrol car. Parehong ibinasura ang mga kaso niya. Ang susunod na body camera footage ay mula sa Sarasota, Florida, bandang 1:30 ng hapon. Nagpadala ng pulis sa bus stop matapos iulat ang babaeng umiinom ng alak mula sa hindi selyadong lalagyan. Maaari ka bang tumayo muna? Pwede ka ba namin tulungan na makatayo? Buddy. Uy, Huwag mo siyang kausapin. Buddy! 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 Ma'am, kailangan ko po na tumayo kayo. Para sa amin. Maaari po ba kayong tumayo? Sasagipin nila ako mula sa pagpasok. Sige. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Pero kailangan ko po na tumayo kayo. Ayan, sige. May dala po ba kayong kahit ano? Wala po. Walang droga. Wala pong kahit ano. Wala talaga. Wala po. May dala ka bang kahit ano matulis na makakasaksak? Hindi po. Sige po. Kakapain lang kita, ha? May dala ka bang bra? Pangalan yun, astig talaga. Bakit natutulog ka dyan, Deborah? Matagal na rin. Nakita na kita noon. Diyos! Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin. Kita tayo sa susunod na ligo. Pare! Pare, tulungan mo ako. Sino yon? Sino si pare? Kaibigan ko siya. Kaibigan mo ba siya? Oo, parang nagsawa na siya sa akin. Di ko alam bakit. May laman ba ang sapatos mo? Ano? May laman ba ang sapatos mo? Wala. Sige, gusto mo bang umupa ulit? Pwede ka rin tumayo, maya-maya tatayo ka rin ulit, kaya nasa iyo na yun. Bakit naman? Wala naman akong kasalanan. Parang inaresto ka dahil sa open container at trespassing. Wala akong open container. Nandiyan mismo. Nasa likod mismo. Ang pindutan at bonggo. Pero hindi, akin ang bungo. Hindi yung Budweiser. Basta, ang bungo lang. Sige, pero may tuturing pa rin yan na bukas na lalagyan ng alak. Sige, ano yon, buddy? Buddy! Buddy! Ito si Deborah Gianata, 57 taong gulang. Ayon sa pulisya, nagtago siya ng lata ng beer at bote ng vodka sa kanyang bag nang dumating ang mga pulis. Napansin din ng mga pulis ang matinding amoy ng alak mula sa kanyang hininga. Ayon sa pulisya, si Buddy ay kaibigan ni Gianata at nakita sa dulo ng kalsada. Ayokong marinig na ginagawa ito. Ako lang naman.
Pakawalan mo ako. Tanggalin mo ang mga posas na to. Hindi pwede. Sasakay tayo dito sa kotse na may aircon. Hindi tuhod ko. Oh! Dadalihin namin ang lahat ng gamit mo kasama mo. Pare! 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 Tara na, maglalakad tayo dito. Gusto ko ng mga gamit ko. Tingnan, kukunin niya gamit mo. Huwag mo akong ganunin. Tatyan na isasama sa'yo. Subukan mo manatili. Sige. Sige. Joe, sige. Kayo na ulit ang Debbie na kilala ko. Nakilala mo na siya dati? Hindi ko siya kilala. Oo, matagal na kami magkakilala. Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala. Sige. Gusto ko ng akin, gusto ko lahat ay sa akin at sasama sa'yo. Tingnan ko muna, umupo ka lang. Hindi ko kaya, pulis ako, tumingin ka lang sa baba. Tumingin ka gamit ang mga mata mo. Pare, oy! Pare! Walang magagawa si pare. Itigil na natin ang pagtuon doon. Pare! Naririnig ka ni pare pero ayaw niya makisali kaya hindi siya nakikinig. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pare! Si Janata, na may posas na ngayon, ay mukhang nakikipagtulungan pa rin kahit bahagyang umiiyak. Pero mula rito, lalo lang lumala ang sitwasyon. Hayaan niyo muna ako magyosi, makiusap. Ako. Kailangan ko ng isa. Pare! 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 Alam mo, sige na nga, bitawan mo ako. Hoy, tama na. Hey, mas lalala pa to. Bakit? Pwede bang tumigil ka, siga? Gusto mo maging pulis kasi inaasar ka ng mga bata noon. Ay, ang astig naman yan. Wow! Umikot ka. Huwag mo siyang hawakan. Tulungan mo akong itayo siya. Uy, may hay ka. May hood ka ba? Wala tayo. Seryoso? O sige. Pag isinara mo ng pinto, hindi na. Kailangan mo lang siyang palabasin. Dinuraan niya lang ako sa mukha. Oo, sila Jenya talaga. Nasa akin lahat ng dura niya. Ano? Ano na litrato, oh. Kung makikita mo, ibig kong sabihin, halos kasing tangkad ko siya, kaya malamang nakuha ng kamera ng maayos. Pero dudura siya. Ayaw kong dalhin siya sa kulungan ng ganyan, alam mo yan. Hoy, magsimula ka ulit. Jeff, pwede mo may unlock? Sige. Mag-ingat ka. Labas! Tanggalin mo to sa akin, please. Tanggalin mo to sa akin. Pwede ka bang pumunta sa kabila?
Jeff, pwede mo bang i-lock? Alisin mo to sa akin! Alisin mo to! Hindi po, ma'am. Hindi ito nangyayari ngayon. Okay, Rida na ba? Wala na. Yan lang ang meron tayo. Pakiusap, tanggalin mo ito sa akin. Hindi, ikaw ay inaaresto. Diyos ko! Tinuraan niya ako sa mukha. Salamat, sana wala kang hepatitis. Ipapahid ko to sa mukha mo. Sa puntong ito, yung huling lalaki na dumura sa mukha ko ay may Hepa B, kaya... Salamat. Unang ipinasok sa Sarasota County Jail si Deborah Janata dahil sa kasong pananakit sa isang alagad ng batas. Talaunan, hindi niya na kinuontra ang ilang kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang ang pananakit, trespassing at pag-inom sa kalsada. Kaya't nahatulan ng 70 araw na kulong. Pupunta tayo ngayon sa Altamonte Springs, Florida. Lagpas lang ng kaunti sa alas 10:30 ng umaga. Ipinadala ang mga pulis sa Seminole State College. Sabi ng pulisya, may babaeng naliligo sa pambabaeng banyo na nagiging abala sa mga estudyante at staff. Tinanggihan niyang umalis kahit pinakiusapan ng seguridad ng paaralan. Oy, miss. Ayaw ng kolehiyo na umalis ka. Estudyante ka ba dito? Ginagamit ko ang computer room kadalasan tuwing weekends. Anong problema? Bakit kailangan kong umalis? Yun lang sinabi nila at pinapagawa sa akin na ipagawa ko sa iyo. Sabi nila, nandyan ka raw sa taas, maliligo. Ginagawa mo kung ano man ang ginagawa mo, naayos lang naman. Gusto lang nila na umalis ka muna ngayong araw. Basta ngayon lang. Hindi naman ako naliligo or kung ano pa man. Inaayos ko lang ang buhok ko. Paano naging paliligo yon? Ma'am, totoong estudyante ka ba talaga dito? Sabi ko lang, self-dissented ako ngayong gabi. Sabi mo nilabas ka ng computer, pero totoo may estradong estudyante ka ba? Katulad ng ginagawa ko. Minsan hindi ako, nasa bahay lang ako or kung saan man, kaya hindi ko siya ginagawa ngayon. Or dati. Kaya mahirap para sa'yo, ayos lang yan. Oo, pero araw-araw naman ako nagko-computer, kaya ano problema? Ayaw ka na nalalili sa property na to. Hindi ko alam po anong problema. Sige, pero kailangan niyo sabihin sa akin kung ano nagawa ko. Hindi naman ako pwedeng pumunta lang dito at isipin na umalis na kayo at hindi niya ako kinausap. Wala naman, papaaralan ng tos. Pinapakiusap na nila, umalis ka. Kaya yun, gagawin namin. Hindi. Pero may karapatan ko malaman kung ano ang nagawa. Naintindihan ko, pero ayaw ko makipagtalo. Oo, sorry, hindi. Kung gusto kitang paalisin, Meron akong legal administrasyon sa Instagram mula sa Virginia. Doon ako galing. Hindi natin gagawin to. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan ko umalis ng wala naman akong ginawa. Ano bang nagawa ko? Ano tungkol kay Ketty? Paano mo sasabihin sa isang tao na kailangan nilang umalis kung wala naman silang ginawa? Ano malaramdaman mo? Wala naman akong ginawa. Mahalaga yon. Paano mo sasabihin sa isang tao na kailangan nilang umalis kung wala naman silang ginawa? mahalaga yon. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Tigilan mo kumakan. Kumakawakan sa sila. Wala akong kailangan mo kumakan. Okay. Sige, tara na. Babalikan ko to at kukunin. Wag mong gawin yan. Tara na. Pwede mo namang sabihin na, sige, at umalis para mas madali. Tara na, alis na tayo. Huwag mo ako utusan. Paano mo sasabihin sa isang tao na kailangan nilang umalis wala naman akong ginawa? Pakiusap. Wag mong gawin yan. Tumigil ka na sa paghawak sa akin, kuya. Bakit ka magagalit eh? Ikaw naman ang humahawak sa ibang tao. Umalis ka na lang. Hindi, wala naman akong ginawa. Paano mo sasabihin sa isang tao na kailangan nilang umalis? Kapag wala naman silang ginawang masama, mapapadapa ka dito sa lupa. Naiintindihan mo ba ako? Mali ang pinagtitripan mo. Wala akong pinagtitripan. Huwag mo nang gawin. Umalis ka na lang. Paano ko palalayasin ang isang tao sa property kung wala naman silang ginawang masama? Umalis ka na lang. Tigilan mo na ang pagkila sa akin, pababa ng hagdan ng ganyan. Maglalakad ka ba? Sige na, hindi mo na kailangang hilahin ako, pababa ng ganoon. Tara na. Walang karapatan gawin yan, sir. Tama ka, wag mong gawin. Tara na. Pakiusap. Sige. Sir, tigilan mo ang panghila sa akin, pababa ng hagdan ng ganyan. Eh di maglakad ka mag-isa. Kung sasaktan mo siya sa harap ng opisyal, makukulong ka dahil sa patuton. Maglakad ka na lang mag-isa. Tigilan mo ang panghahawak sa mga tao ng ganyan. Ang trespassay sa campus ay nakilalang si Latia Hill, 35 taong gulang na nagsabi sa pulisya na dati siyang estudyante roon, pero hindi na ngayon. Sinubukan ng mga pulis na mapayapang ilabas si Hill mula sa gusali. Ngunit agad lumala ang sitwasyon. Pag ginawakan kita, pupusasa na kita. Kailangan mo talagang gawin yan, sir, o ano? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Anong iniisip niyo tungkol sa pagtatrabaho? Anong iniisip niyo tungkol sa hindi ko kayang makisama sa taong ganyan? Pagtatrabaho, anong iniisip nyo? Gusto niyo makatrabaho yung tao? Ikaw may gawa nito? Wala akong ginawa. Kamay, ayos ako. Ikaw na umalis. Huwag mo ilalagay ang kamay mo sa akin. Ako, basta.
Huwag mong gawin yan. Hindi mo kailangan sabihin sa akin ang ginagawa ko. Hindi ko naman gagawin yun. Sige, hindi. Ano kaanukuhan ng ginagawa mo? Hindi mo ako kayang kontrolin ng ganyan. Inokontrol mo lang ako ng ganito. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nandito sa palabas na to. Sige. Sabi ng pulisya, tinangkang kumawala ni Hill habang inilalabas siya. Kaya hindi naging maganda ang nangyari sa kanya. Hindi sapat ang bigat mo. Tama na. Tama na. Dapat akong tumigil. Hindi ako nabibiro sa'yo. Kung ano man ang akala mong nangyayari, hindi yon ang nangyayari. Ako'y! Mas hindi pa akong matiisin sa pagtulong sa'yo na makaalis dito sa ari-arya na to. Iwala kita dito. Diyan, pinapakiusapan mo siyang malis. Akala niya magsisimula na. Hindi. Usap, nagsasalita ng kalokohan. Ma'am, ako po ang opisyal. Titingnan ko kayo ayos lang. Titingnan ko kung anong nangyayari ayon sa inyong mga karapatan. Pagkatapos masuri si Hill, inilagay siya sa isang sasakyan ng pulis at malapit nang basahin sa kanya ang kanyang mga karapatan sa Miranda. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang magkaroon ng abogado na naroon na yon o anumang oras habang tinatanong ka. Anumang sabihin mo ay maaari gamitin laban sa iyo sa korte. Kung wala kang pambayad sa abogado, bibigyan ka ng abogadong itatalaga para sa iyo ng walang bayad. Kung kakausapin mo ako, may karapatan kang magsalita at sumagot sa mga tanong. Ikaw ba ay isang estudyante dito? Dati. Sige, naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng basahan ka ng iyong mga karapatan sa Miranda? Opo sir, kailan ka nag-aral dito? Bago ako lumipat sa Charlotte. Nung tag-init, so hindi pa matagal, tama? Oo. Sige. Kaya, ipaliwanag mo kung ano, parang ano nangyari ngayon. Pumasok ka, sinusubukan mo bang gumamit ng mga computer o gumamit ng banyo? Pumasok ako, pero kadalasan kada ibang Sabado lang ako pumapasok. Kahit hindi estudyante, binibigyan ng guest pass para sa computer. At wala akong pasok sa trabaho ngayon, kaya naisip ko, alam mo yun, papasok muna ako, may mga bagay akong kailangan na sikasuin sa computer. At hindi ko alam, yung unang banyo, so tingin ko parang may harang o sarado siya. Kaya, sige, umakyat ako sa itaas. Tapos, alam mo na, sa pangalawang banyo ako pumunta. Pumasok ako sa banyo. Siguro kasi malaki yung bag ko, siguro, or kung ano man. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit ang laki ng bag ko. Sabi ko, kasi nandiyan ang uniforme ko. Oo, alam mo yan, minsan hindi ko nadadala, minsan pupunta ako sa gym. Hindi naman ako palaging nakakapunta sa gym. So, nag-aaral ka ba sa A&M? Sige, maganda naman yung gym na yon. Alam mo yan, kaya kapag nakita mo yung malaking bag, damit ko lang sa gym at uniforme ko sa trabaho yun. Ibig ko sabihin, wala akong sasakyan na yun, kaya hindi ako dumidiretso sa bahay namin. Diretso na lang ako sa trabaho or kung kaya diretso sa gym. Kaya kung makita mo malaki yung bag ko, pasensya na. Yun ang dahilan. Uy, Ayos lang yung bag. alam mo yan, ewan ko kung yun yung problema. Paglabas ko ng banyo, tinanong ako ng babae, "Hi, kumusta ka?" Sabi ko, "Hi, kumusta ka rin?" Akala ko formal lang. Tapos tinanong niya, "Sino ang teacher mo?" Sabi ko, "Sinong teacher?" Tapos, lumabas siya ng banyo. Naalala mo ba siya nung nag-enroll ka dito? Hindi ko siya naalala. Sa tingin ko, hindi ko pa siya nakita. Mukha siyang familiar, pero sa palagay ko, hindi ko pa siya nakausap kung yan ang tinatanong mo. See? Siguro, iniisip ko, pumunta siya para tawagin ng security. Sa palagay ko, nangyari ito mga 20 minuto pagkatapos. Hindi siya security. Hindi ako makakapasok dito, lalaki ako. Kailangan mo lumabas. Una sa lahat, banyo ito, lumabas ka, ano? At sabi ko lumabas ka, hindi ka pwedeng nandito. Anong ginawa ko? Hindi mo man ang tinanong kung anong pangalan ko. Hindi mo tinanong kung anong ginawa ko. May nagre-reklamo raw sa'yo? Tungkol saan, sir? Siya lang naman ang tao sa banyo. Ano ba reklamo mo? Di mo naman sinasabi. Karapatan kong malaman yan. Sinasabi mo siya, nandito siya nagreklamo. Ano bang sinasabi mo? Nagre-reklamo tungkol saan? At yun lang yun, estudyante ka ba? Sabi ko, dati akong estudyante tuwing tag-init. Hindi mo ba ako nakikita tuwing Sabado kada 2 linggo? Pumupunta ako dito sa computer lab. Nakita mo na ako dati kasi nakita na rin kita sa library. Yun ang pinag-uusapan ng security guard. Kaya alam ko, nakita mo na ako dati. Kaya anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kailangan ko nang umalis dito. They're not telling me, literally. Dahil may karapatan ako malaman kung anong ginawa ko. Yun lang, baka tinawagan niya kayo. Sige, kaya sa susunod, para hindi tayo magkalituhan, ayos ba? Isa silang pribadong organisasyon, pribadong negosyo sila, di ba? Pribadong kumpanya sila. Sige. Tama, kahit pribadong negosyo o apartment hotel na inuupahan. Kung pinalis ka nila, hindi nila kailangan sabihin kung bakit. Kailangan mo lang umalis sa lugar. Okay? Kung hindi, Tatawag sila at lalong kakomplikado ang lahat. malaking gulo na ayaw nating masangkot. Okay? Kaya sa susunod, tama ba? Kung may magsabi sa'yo na umalis ka sa lugar, kailangan mo umalis, okay? Naiintindihan mo ba yon? Hindi, official. Wala ka namang ginawa. Ano bang nagawa ko?
Kapag pinakiusapan kang umalis at hindi ka sumunod matapos warningan, trespassing ngayon, okay? Yun na po ba ang trespassing? Hindi pa po ako ng trespasser. Paano po ako ng trespass? Dati po akong estudyante, ano po bang ginawa ko? Estudyante ka noon summer, tama? Para lang ba sa semestreng yun? Oo, hindi dahil hindi ko kaya o wala akong ginawa. Naging dean's lister pa nga ako. Pero sa trabaho, hindi ko talaga kayang magklase ngayon. Kaya kailangan ko talagang magtrabaho. Nagtatrabaho ako sa bandang Lake Mary, Sanford. Doon ako nagtatrabaho. Lunes hanggang Biyernes. Kaya sa lunch break ko, trabaho lang. Kaya di ko makapag-aral ngayon. Doon ka ba nakatira sa Sanford? Hindi, pero nakatira rin ako sa may Maitland area. Doon din, sa Maitland area ko. Kaya hindi ako makapasok sa school na yun. Gusto ko sana, pero hindi ko talaga kaya. Kaya sabi ko, siguro sa spring na lang, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero sa ngayon, hindi muna ako nag-aaral. At kapag pumunta ako sa computer, tinatanong ko sila, pwede ba kami kahit hindi na kami estudyante? Pwede ba kami? Sabi nila, oo. Yun lang, basta bukas kami. Yun lang. Si. Nakikita niya ako kada 2 linggo pag Sabado. Kaya hindi niya ako nakita mula pa nung Setyembre. Kaya hindi ko alam kung ano ang problema. Nakikita ko siya sa library kasi minsan, alam mo yun, kinakausap niya ako pero naglalakad siya habang nagro-ronda. Kaya nakikita ko siya. Ano bang problema? Ano ba? Bakit mo sinasabi na kailangan ko umalis? Parang hindi ko lang talaga maintindihan kung ano nangyari, sir. Kasi may nagsabi raw na may nakita silang bag sa banyo. Pagkasabi pa lang ng bag, halata namang may nagmamayari nun. Parang hindi ko talaga alam. Hindi ko lang maintindihan kung ano nangyari. Sige, kahit na... Sabi ko nga kanina, kahit security guard pa yan, di ba? Kapag sinabi sa'yo na umalis sa property, okay, hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko lang malaman kung bakit. May mga karapatan ako, medyo kakaiba, pero kailangan mo umalis sa property. Sige. Kung di mo gawin, magagalit sila dahil parang minamaliit mo, autoridad nila. Tatawagin kami, pupunta rito, at lalaking issue. Magiging magulo na, di ba? Sinasabi ko lang. Okay. Ayos lang yan. Pero nakikita niya ako tuwing kada 2 Sabado. Hindi ko maintindihan. Ikaw si Latoya Hill. Iyan ang iyong... Yan ang pangalan mo? Pakausapin ko lang siya. Ayusin lang ang ilang bagay at pagkatapos, doon na tayo magpapatuloy. Ayos ba? May mga tanong ka ba ngayon? Hindi ko talaga alam ang sagot. Sobrang sama ng loob ko ngayon. Hindi ko matanggap na basta na lang akong ibinagsak sa lupa kahit nakaposas na ako at naglalakad lang. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Gusto niyo ba talagang ibagsak ako ng ganon? Hindi ako nandun nung nangyari yon, kaya hindi ko masasabi. Hindi ko mapapatunayan yon. Pero alam ko na, may tiwala ako sa mga pulis ko na hindi nila gagawin yun basta-basta lang para lang maglibang. Sige. Kaya sa tingin ko, magkakatrabaho sila. Siyempre, ipagtatanggol mo sila. Ipagtatanggol ko rin ang mga katrabaho ko minsan, lalo na yung mga gusto ko. Kaya naiintindihan ko. Sige, ganito gagawin ko. Ayusin ko muna ang ilang bagay, tapusin ko muna ang ilang bagay, okay? Tapos saka tayo magpatuloy. Ayos ba? Dinala sila Tia Hill sa Seminole County Jail para iproseso dahil sa pagpasok sa paaralan ng walang pahintulot at paglaban sa isang pulis ng walang karahasan. Kalaunan, hindi niya tinutulan ang kasong trespassing at pinagmulta ng mahigit $300 sa pagtatapos ng programa. Nasa Orlando, Florida tayo. Katatapos lang ng alas 6:40 ng gabi, nagpadala ng pulis sa isang tindahan ng damit matapos tumanggi ang customer na umalis. Hi, kumusta ka? Mabuti naman, Ari. Di babae dito na gustong bumili pero hindi ko siya mabigyan ng diskwento. Kahit sinabi niyang kapatid ko siya. Kailangan kong sundin ang patakaran ng Ross. Ayaw niyang umalis sa tindahan kaya kailangan ko na siyang bigyan ng babala sa trespassing. Sige po, ma'am. Naririnig mo ba ako? Kailangan nung umalis sa tindahan. Sandali, alis ka sa tindahan, ha? Kapag tumanggi kang umalis, maaari kang maaresto. Sige, may ID ka ba sa'yo? Pwede ko bang makuha ang iyong ID? Sasabihin ko hindi. Tulad ng iba, sinasabi rin nilang hindi. Anong sinabi mo? Sumatangi ka bang umalis? Sabi ko na, kung hindi ka umalis, aarestuhin ka. Sige, kung pinapakiusapan ka nilang umalis, walang diskwento na ibibigay sa'yo. Sige. Lumanggi ka bang umalis? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Tatawa-tawa naman ito. Paano naman ito naging katawa-tawa? Diskwento lang ang gusto ko. Gusto mo lang ng ano? Hindi ko gets ang gusto lang ng diskwento. Naiintindihan ko naman, binibigyan nila ng diskwento empleyado nila gamit pera ko. Kaya wala akong boyfriend na nagtatrabaho. Hindi naman sila magbibigay ng kahit anong diskwento. Sige, ayos lang. Ayos lang kung hindi sila magbibigay ng diskwento. Pero hindi rin nila itatabi ang mga damit para sa'yo. Hindi naman nila kailangang itabi ang mga damit para sa'yo.
Kinilala si Candice Lisiaga bilang hindi masayang mamimili na naiinis sa mga empleyado dahil tumanggi sila magbigay ng diskwento. Ayaw pumayag ng mga pulis sa kahit anong dahilan niya. Kaya kailangan mong umalis sa tindahan. Sige, wala na akong magagawa tungkol dyan. Isa, tatlo, boom. Kung tumanggi ka umalis, arestuhin ka, ayos ba? Dahil hindi ka umalis kahit nabigyan ka na ng babala. Binalaan na kita tungkol sa trespassing. Oo, ikaw nga. Pinapayagan akong manatili sa tindahan. Hindi pinapaalis ka nila. Sandali lang. Babalik ako sa isang... Sinabi niyang umalis ka. Hindi mo makakausap ang may-ari ng Ross. May isa ka pang pagkakataon. Tatanungin ulit kita. Kung hindi ka alis... Ikaw ay arestuhin. Sige. Kaya. Salamat! Namnubosa. Pagpunta. Mare kang susunod sa tatlong susunod. Kung hindi ka aalis. Arestuhin kita. Arestuhin kita. Sige. Gusto niyo bang magsampa ng kaso? Oo. Oy, kayo, gusto niyo magsampa ng kaso, di ba? Kita mo, ako'y... Pasensya na. Gusto niyo bang magsampa ng kaso kung hindi siya umalis? Pasensya na. Gusto mo bang magsampa ng kaso pag di siya umalis? Magsampa ng kaso, maghain ng reklamo. Ooh! Pwede ko ba kontakin ang manager tungkol dito? Kung ikaw... Kung ayaw ninyo magreklamo, aalis kami nang hindi siya sinasabihan o inaalis. Kung magrereklamo kayo, aaristuhin namin siya dahil sa pananatili sa pribadong lugar matapos bigyan ng babala. Hayaan mo akong i-verify ito sa kanya at pagkatapos ay babalikan kita. Salamat sa inyo. Habang kinokontak ng empleyado ang mga manager tungkol sa pagsasampa ng kaso, patuloy na pinapalis ng pulis si Lisiaga. Pero parang hindi pa rin siya makamove on sa biyahe niyang walang diskwento. Tinawagan na nila ang store manager. Kapag hindi ka umalis, matapos silang makipag-usap, aarestuhin ka namin. Gusto ko lang ng diskwento, hindi naman kailangan ganito. Kailangan mo umalis. Sinasabihan ka namin umalis. Gusto ko lang ng diskwento. Hindi basta makakakuha ng diskwento kung gusto mo lang. Pwede kang umalis o arestuhin kung magsasampa sila ng kaso. Ganun lang kasimple, ma'am. Sabihin mo la, subukan nating makakuha ng diskwento. Anong diskwento ang gusto mo? Nakakakuha ng 20% diskwento ang boyfriend ko at nagtatrabaho siya dito. Sige, wala naman dito ang boyfriend mo. At nandito siya. Hindi na siya nandito pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Kaya dito lang ako hanggang dumating siya. Ikaw yon. Ito nga siyang boyfriend mo, pakapatandan mo siya sa trabaho. Eh di hindi ko gagawin. Bigyan mo lang ako ng... discount signal. Alam mo ba kung ano mabibigay ng discount? Crystal, pwede kang umalis o ipaalis namin na pusasan at makukulong ka dahil sa trespassing. Sabi niya, makukulong daw ako dahil sa paghingi ng discount. Trespassing kasi, ganyan ang mangyayari sa'yo. Dahil gusto ko lang ng discount, so ang hiningi ko lang naman ay discount. Yan lang ang gusto ko. Dapat bigyan mo ako ng discount o gusto ko na i-hold nila ang mga damit ko. Yan lang ang gusto ko. Ikaw, kailangan niyang bilhin yun. Oo. Tinanong ko siya at siya naman. Ibibigay ko sa iyo ang aking ID at kakasuhan mo ako dahil hindi ko ibinigay ang aking ID. Ibig sabihin, hindi mo mabibili yung mga damit, kaya kailangan mo umalis. Ang nobyo ko, Tawagan mo na lang lubyo mo at sabihing bilhin na lang niya ang mga damit kapag pumasok siya sa trabaho. Kung may trabaho pa siya, matapos ang kalokohang ito. Kalokohan niya ito. Gusto niya sino? Kalokohan ang ugali mo. Isa ka ng may gulang na babae. Umalis ka na para di makulong. Nakulong ka na ba dati? Sige, hindi ako makukulong. Ayoko makulong. Meron bang kahit anong pwedeng gawin tulad ng ano ang maaari kong? Gusto ko na talagang itigil ang thrill na to. Ano pa bang pwede kong gawin? Kinausap mo siya. Sinabi mo sa kanya kung ano ang mangyayari. Dapat may iba pang solusyon. Pakiusap. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung may iba pang solusyon. Wala nang ibang solusyon maibibigay sa iyo ngayon dahil hindi ka naman inaaresto. Kayo namang iba, pumunta sa tindahan. Nagnakaw siya sa'yo? Sige, kayo rin ba gusto ninyo? Rin. Maghabla? Mahuhuli ka lang. Ngayon, pwede ka umalis. Bukas pa ito. Nasa bag. Pero sandali kung kukunin mo ito. Pwede pa natin siyang ilabas kasi hindi pa siya dumaan sa point of sales. Nakikipag-usap lang, okay? Oo. Hindi naman! Hindi naman ito sikreto. Alin ditong sa'yo? Hindi ko alam kung ano kaya... Oh. Kaya, kailangan kong makulong.
Hindi, kailangan mo umalis sa tindahan. Kung hindi ka alis sa tindahan, kailangan mo talagang umalis. Para ito sa paglalagay ng mga pinamili sa bag. Hindi naman kanya ang bag na yon. Nandito lang ako sandali para kunin ang ilang Miranda hearts ko. Kung ayaw nilang magsampa ng kaso, aalis tayo, pero siya ay maiiwan. Nagtatanong sila kung anong paso. Sinabihan sila na trespassing ang paso niya bilang babala. At kung ayaw nyo, aalis na lang kami at siya ay mananatili at patuloy kayong aabalahin hanggang mag-desisyon kayo. Mukhang napaga ang salita ni Lisiaga nang sinabi niyang hindi siya makukulong. At gusto mo. Sinabi nila na maghintay tayo para sa isa sa mga bagay. Susunod sa 5. Susunod sa 5. Oo. Perfecto. Mahalaga ito. Sila. Gusto nilang. Hindutin. Magsampa ng kaso. Kaya, tumigil ka na sa paglaban. Masasaktan mo ako. Masasaktan mo ako. Tumigil ka na sa paglaban. Hindi ako. Hindi ako. Tumayo ka na. Gusto mo? Gusto mo bang ilagay ang mga kamay mo sa likod dyan? Sige, ako na. Umalis ka na, please. Malamig na ngayon. Hindi. Malamig. Aalis na ako. Hindi. Marami na kaming babala sa'yo. I-charger siya. Oo, charger ko yan. Di namin siya pwedeng kasuhan kasi dadaan siya sa benta ko, pero aayusin namin yan para sa'yo. Sinabi naming arestuhin ka, pero gusto mo lang umupo riyan at magmasid mag-isa. At gusto mo lang pumasok sa tindahan at bumili ng damit. Sabi mo nga, ikaw ang kanyang kaliwang kamay. Hindi. Kailangan kong i-record ang ginagawa mo sa akin. Nagre-record tayo ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng minuto? Kinukuha mo ang telepono ko. Itong lalaki rito. Ito. Opo, ma'am. At para lumala pa ang sitwasyon, kinuha pa raw ni Lisiaga ang charger mula sa tindahan. Samantala, sa labas, hirap ang mga pulis na ipasok si Lisiaga sa sasakyan nila. Huwag kang pumiglas. Madadagdagan kaso mo. Ayaw mo ba masaktan? Sasaktan mo ba ako? Huwag mo akong saktan. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Akala ko ito ang telepono ko. Dumaan ka sa kabila. Gusto mo ba kaming sumama sa'yo? Hindi na, nandito na kami. Ma'am? Madadagdagan ta rin ng kasong resisting. Halika na, masasaktan mo ako. Wala namang nananadyang manakit. Walang nananadyang manakit sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Diskwento lang gusto ko. Walang sinuhang sumusubok na saktan ka. Pwede po bang makahingi ng diskwento? Pare na, pwede po ba magpa-diskwento? Hindi, sisigawan mo lang ako. Nahuli na niya ako. Gusto ko lang ng diskwento. Gusto ko lang ng diskwento. Gusto ko lang ng diskwento. Kumuha na lang tayo. Sige na ako lang. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Gusto ko lang ng diskwento. Ilalagay natin siya sa kotse ng paatras. Okay. Gusto ko lang ng diskwento. Sasaktan mo ako dahil gusto ko lang ng diskwento. Sobrang sasaktan mo ako. Sasaktan mo ako. Sinasaktan mo ako. Ready? Sinasaktan mo ako. Yung braso ko. Yung braso ko. Yung braso ko. Yung braso ko. Kukunin ko na lang. Pumunta ka sa kabila ng kotse. Kailangan ko ng umihi. Ako'y. Inibok si Candice Lisiaga sa Orange County Jail dahil sa trespassing at hindi marahas na pagtutol. Natapos ang kaso niya sa pre-trial intervention at kalaunan ay ibinasura ang mga kaso laban sa kanya. Salamat sa panonood mga kaibigan. Ang episode nito ng Long Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at produce ni Heather B. Zack, na edit ni Andrew Zuckerman. Ako si Jesse Weber. Kita-kits ulit sa susunod na linggo.